Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito. Patuloy po na tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. At sa ating panimula, tayo po ay umawit na isang simpleng awitin. Awit ko na rin po ito dito sa morning devotion. Pero matagal na panahon na hindi pa man ay kung ito ay naaalala po ninyo, talang po ninyo ay sabay niyo po kung umawit. I wanna be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. I wanna be like Jesus, think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Sorry, pagkataon po. I wanna be like Jesus, so think like Jesus, do what He would do. In every way, everywhere, every day, let His love and grace shine through. I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa panibagong pagkakataon muli na kami ay pinagkalooban ng pagkakataon na makapag-aral muli ng inyong mga salita sa araw na ito. Iba sa amin ay may dalang kapaguran dahil sa mga naging paglilingkod kahapon. Iba naman ay maraming asikasuhin ngayon, may bumabangon para pumunta sa pagtatrabaho. Pero siniling po namin sa inyo ngayon ang bayang kalakasan upang sa ganon, O Diyos, ay mapagtuunan namin ng maiging pagpansin ng inyong pag-aaral sa inyong mga salita. Patuloy na focus upang matanggap namin ang inyong mga salita sa oras na ito ng buong puso. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ang inyong pagsama sa tulong ng Santong Espiritu ay maranasan ng bawat isa na inyong mga salita sa oras na ito ay magkaroon ng kapangyarihan na maranasan ng bawat isa ang kapangyarihan ng inyong mga salita. Tatagos sa aming mga puso. Patuloy na ito'y maipamuhay. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil kahapon ay natapos po ang anniversary ng isa nating church dito sa Taiwan, sa DFC Tansi. At sa pagkakataon na binigay ng Panginoon, naimbitahan po na ang Ma'am Mining kasama ng kanyang team
Kaya salamat sa Diyos sa pagdako ng isang lingkod ng Panginoon para pagpala ang mga kapatid po natin dito sa Taiwan at patuloy na magamit siya na makapagpahayag ng mga mensahe ng Panginoon sa mga nalalabi niyang oras po dito sa Taiwan. Salamat sa Panginoon. Next week naman, anniversary naman po ng DFC Kunshan, itong darating na weekends. At salamat sa Panginoon dahil patuloy na kumikilos ang Diyos. Sama niyo po kami sa panalangin. Na pagkakataon din na iyon ay mabigyan ng kaluguran ng Panginoon at maipakita ang pasasalamat ng mga anak niya sa paraan ng pagbibigay ng paglaan ulit ng paglilingkod at pagpapakita ng thanksgiving sa Panginoon. Dako na po tayo sa ating pag-aaral muli. Dito tayo sa pangatlong part ng A Different Perspective of How to Show Love. Hindi na ako magbabalik sa iba pang mga parts. Ngayon, part 1 at part 2. Dito na po tayo agad sa pinakadulo para hindi tayo masyadong mag-overtime. At kung nais niyo pong review na lang po ninyo sa mga nakaraang Monday yung mga nakaraang parts. Dito na po tayo sa part 3. Love that Sacrifices. Ating pangatlong part ay Love that Sacrifices. Basa po ko ng ilang talata dito sa Isaiah 53 at sa Romans 5. Sabi dito sa Isaiah 53, verse 5, But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. So Romans chapter 5 verse 8 sabi po dito, But God demonstrates His own love towards us, that while we were still sinners, Christ died for us. So sabi ko po muli kanina, love that sacrifices. Tayo ay nasa mundo ngayon kung saan ang pag-ibig ay nakasukat sa ating mga pananalita, nakasukat sa binibitawan nating mga pangako, nakasukat din sa feelings na i-convey natin o na ipapadarating natin sa kapwa. At sa punto ng buhay ng Panginoong Hesus, sa kanyang mga natitirang panahon dito sa lupa, nung siya narito sa lupa, pinakita niya ang kanyang pagsasabi ng I love you, dun sa krus ng Kalbaryo. Although pinakita naman niya na iyon sa kanyang buhay dito sa lupa, at kahit hindi pa ito nalilikha, pero mas naipakita ang kasukdulan ng kanyang pag-ibig. Nung siya narito sa lupa, nung siya ay nakapako sa krus. Sa English, hanged on the cross. Ang mundo ngayon ay para mapatunayan na tayo ay may pag-ibig, o kaya ay umiibig, kailangan mapatunayan natin ito sa pamamagitan ng kung paano natin naipaparamdam sa iba. Pag hindi nila maramdaman na tayo ay umiibig sa kanila, hindi nila masasabi na tayo ay umiibig sa kanila. So paano paraan natin na ipapakita yon? Pagbibigay ng iba't ibang mga bagay, pagsambit ng mga salita, pagbigay ng mga regalo, pagtuon ng pansin, at mga lahat ng bagay na pwede nila lang masabi na mabuti para sa kanila. Iba-iba pa naman ang preference ng bawat tao sa mundong ito. Pag ito'y pinakita mo, although kahit ang iyong intensyon ay mabuti, sa kanila baka masama ang iyong intensyon. Kaya nga ang hirap i-please ng lahat ng tao. Bakit? Iba-iba yung preference. Malalaman mo madali lang i-please. Yung mga anak ng Diyos, bakit? Yung kapwa nating anak ng Diyos, iisa lang yung gusto niyan. Nakabase lang din lahat yan sa Bible. Pero pag hindi mananampalataya, o kaya ay hindi paligtas, iba-iba yung preference niya, nakabase sa kanyang sarili o kaya sa mundo. Gayunpaman, ang pinakita ng Panginoong Hesus dito ay pag-ibig kung saan nagdulot sa kanya na magsakripisyo para sa ibang tao. Yung pag-ibig na pinakita ng Panginoon yung nagdulot sa kanya para isakripisyo ang mga bagay na ito para sa atin, to be specific.
Hindi lang sinabi ng Panginoon mula sa langit at papunta dito sa lupa na I love you. No? Hindi lang siya natapos sa ganun. Iba kasi ay kilig na tayo, ay kilig na kilig na. Sabihin pa lang tayo ng I love you. Ang Panginoon, hindi lang yun ang kanyang ginawa. No? At alam natin yung bagay na ito. Bumaba mismo ang buktong na anak at namatay, no, para sa atin. Kung maalala natin itong mga nakaraang part 1 at part 2, nakita natin ang Panginoong Hesus na umupo katabi ng mga makasalanan. Nakasama niya sa pagkainan yung mga makasalanan. Sa susunod na part, nakita natin na ang Panginoong Hesus ay pinaglingkuran yung mga makasalanan. Hinugasan niya ng paa. Dito naman, hindi pa makikita natin sa huling part na ito na ang Panginoong Hesus ay mas pinakita niya yung kanyang buong pag-ibig nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo. Hindi lang narito ang Panginoon para katalikuran o kalimutan yung ating mga pagkakasala. Dinala niya yung lahat ng pagkakasala ng buong mundo. He took it upon himself. Binuhat niya yung lahat ng mga pagkakasala. Dinala niya yung mga pagkakasala natin. Dapat natin maunawaan yung bagay na ito na although nababanggit naman natin to dito sa pag-aaral, pero meron tayong tinatawag na isang term na dapat natin maunawaan pagdating sa ginawa ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tinatawag ko itong the divine substitution. Pero sa pagre-research natin, ang isa sa mga general na tawag dito ay the great exchange. Yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, no? Ano ba yung ginawa paano natin may explain ito nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo? Ano yung pinakitang kamanghamanghang bagay ng Panginoon? No, lagi kasi naisip ng tao na oo, namatay siya, so nasa krus siya ng Kalbaryo, kinuha niya yung lahat ng mga pagkakasala natin, dinala niya. Ano ba yung meron pang mas malalim pa na nangyari nung ang Panginoong Hesus ay nasa krus ng Kalbaryo? Buksan lang natin yung ating Biblia sa Korinto. Punta po tayo dito. 1 Corinthians chapter 5 verse 21. Punta tayo dito. Basahin natin sa English at Tagalog. Sabi po dito, First Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Punta po tayo dito. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Basahin ko po sa English at Tagalog. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 paumanhin po. Verse 21 sa English, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Sa Tagalog, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Noong ang Panginoong Hesus ay nasa krus ng Kalbaryo, naging kasalanan siya. Sa buong panahon niya dito sa lupa, for 33 and a half years, hindi nagkasala ang Panginoon. To be the perfect sacrifice para sa ating mga pagkakasala. Nung siya ay nasa krus ng Kalbaryo, dinala niya, naging kasalanan siya. Kahit hindi niya deserve na maging kasalanan at dalhin yung lahat ng kasalanan ng mundo, pinasan niya ito sa krus ng Kalbaryo. Para ano yung mangyari? Sabi doon, so that in him we might become the righteousness of God. Kinuha niya yung mga pagkakasala natin at nilipat niya sa atin yung kanyang pagiging matuwid. His righteousness was put upon us. Yung lahat ng sumampalataya sa Panginoon. Kaya ngayon, nung nakikita tayo ng Panginoon, kapag nakikita tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang nakikita niya ay yung pagiging matuwid ng Panginoong Hesus. At nung nasa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Hesus, ang nakikita ng Ama ay yung mga kasalanan natin. Ganon katindi yung ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi niya deserve yon. Mga kapatid, ulitin po natin, hindi deserve ng Panginoon yon. At hindi rin natin deserve na hindi rin tayo deserving na makaranas ng ganong klaseng bagay.
sa Panginoon. Gayunpaman ang pag-ibig ng Diyos yung nagdulot sa Kanya para mapangyari ang bagay na iyon. Ito pang pinakanakamangha dyan. Romans chapter 5 verse 8, yung binasa natin kanina. Isa sa pinakanakamangha pa. Sabi doon, but God demonstrates His own love towards us, that while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan pa, ginawa niya yung bagay na iyon. No? Hindi ito yung hindi ito yung pag-ibig na hintayin muna kitang bumait bago kita mahalin. Ganoon kasi tayo minamahal natin yung madaling mahalin o kaya pag kaibig-ibig na saka natin iibigin. Pero ang Panginoon hindi. Nung hindi pa tayo kaibig-ibig, nung ang tawag pa sa atin ay mga rebelde, yung tawag pa sa atin ay mga layo sa Panginoon, sumira ng relasyon sa Panginoon, sa ating Diyos, ginawa niya na agad yung kanyang pagpapakita ng pag-ibig. Pinakamalala pa nga dyan bago pa man likhain ang mundo, no? Tinalaga na ang kanyang buhay para mamatay para sa ating lahat. Maging alay sa ating mga pagkakasala while we were still sinners. Nung hindi pa tayo karapat-dapat, pinakita na ng Panginoon yung kanyang pag-ibig, pagsasakripisyo na nagdulot sa kanya, no? Para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya na inintay para maging mabuti tayo, para tayo ay maging deserving sa pag-ibig niya, hindi. Namatay na agad siya para tayo ay makaranas ng kabutihan, para maging mabuti. His death causes us to have salvation. Magdulot sa atin para makaranas ng kabutihan na nagagaling sa Panginoon. So, on different perspective, sa puntong ito mga kapatid, ay yung pag-ibig na nagdudulot sa atin para magsakripisyo. Ngayon, hindi ito katulad ng maaari nating maisip na single event lamang o one time, big time lamang. No, hindi. Ito ay sa buong buhay natin. No, ito ay isang progressive na step by step journey kung saan palalim yung pagpapakita natin ng pag-ibig sa ating kapwa. At mismo din sa Panginoon. Isipin natin, Pastor, paano yun? Paano kami magsasakripisyo? No? Paano natin mapapakita ang pag-ibig namin sa larangan ng pagsasakripisyo? No? May ilang level yan. Napuntahan mo natin yung pinakamababang level. No? First level, level 1. Ito yung pagsasakripisyo ng ating convenience. Pagsasakripisyo ng mga maliliit na bagay sa ating buhay. No? Sabi sa Philippians chapter 2, verse 4, sabi dito, let each one of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. Basahin natin po sa Tagalog. Philippians chapter 2 verse 4. Sabi dito, sa Tagalog, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan. Ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Marahil meron tayong, merong pagkakataon na punong-puno yung ating schedule o marami tayong intindihin. No? Ngayon pa man, mayroong biglang nangangailangan ng ating tulong. No? Pag sinabi ko nangangailangan ng tulong pinansyal agad. Hindi. Sabihin natin hindi tulong pinansyal. Kundi tulong kung saan magagambala yung ating schedule, magagambala yung ating habit, magagambala yung ating convenience. No? Marahil mayroong isang kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan at pinaramdam sa atin ng Panginoon na kailangan nating tumulong at ipakita kung kanino sila makasumpong ng kaligtasan. Ang pagsasakripisyo sa puntong iyon ay yung paghinto muna sa iyong agenda, paghinto muna doon sa dapat nating gawin, no? Pagpatay muna ng ating mga sariling mga plano, kundi pagtuon ng pansin doon sa mga nangangailangan. Isasakripisyo mo yung iyong mga plano para matuunan ng pansin yung mga nangangailangan. Maliit na bagay pa lang yun, mga kapatid. Minsan kasi ayaw natin ipakita yung pag-ibig. Bakit? No? Kasi hindi convenient sa atin. No? Pero a love that causes you to sacrifices, even convenience of your life. No? Yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, pwede magdulot sa atin o nagdudulot sa atin para isakripisyo kahit yung kagaangan ng ating buhay. Yung mas malalim pa doon, mga kapatid, sa unang Korinto, chapter 10, verse 24. Basahin natin ito. 1 Corinthians 10:24. Basahin din natin sa English sa Tagalog. Sabi dito,
No one should seek their own good, but the good of others. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ng isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Sabi doon sa English, no one seek his own good. Ang malalim na pagpapakita ng sakripisyo pagdating sa pagpapakita ng pag-ibig ay yung pagbaba ng ating pride. Meron kasi mga punto na gusto nating, pagdating sa pagtatalo, gusto nating manalo. Na kailangan ay karapatan natin na mapakita natin, na tayo ay komportable. O kaya tayo ay nasa tama. Gayunpaman, ang pag-ibig na binibigay sa atin ng Panginoon ay tinutulak din tayo para isakripisyo yung ating pride, ating ego. May mga pagkakataon na makaranas tayo ng pagtatalo-talo at kahit tayo yung tama, kahit tayo yung tama, pero meron tayong pag-ibig ng Panginoon para lang mawin yung ating kapwa, kapamilya man yan o hindi. Isasakripisyo natin yung pride natin. Yung pag-ibig yung magtutulak sa atin para sa Amerika, ito yung term ma-de-escalate yung pag-aaway. Para lang matigil yung pag-aaway, mapayapa na, ikaw na yung una magpapakumbaba. Nung mga nakaraan ako ay nagme-meditate patungkol sa pag-aasawa, sa pag-aaral patungkol sa pag-aasawa, yung pattern ng Panginoon, dahil alam natin sa pag-aasawa, sa asawang lalaki ang nagiging ang ulo, katulad ng Panginoong Jesus na ulo ng kanyang church. Asawang babae ang sumisimbolo sa church, sa katawan ng Panginoong Jesus, at sumisimbolo rin ang pag-aasawa sa pattern ng relasyon natin sa Panginoon. At pinapaisip sa akin ng Panginoon ang bagay na ito na ang pattern na iyon ay nakikita dapat talaga sa pag-aasawa o sa isang mag-asawa. Nung tayo ay nagrereklamo sa Panginoon o kaya ay nagawa ng mali, kahit nasa tama ang Panginoon, hindi niya dinikdik sa atin na siya ay tama. Hindi niya dinikdik sa atin na ikaw nagkamali ka na naman, wala ka talagang kwenta, hindi ka makasunod sa gusto ko. Hindi siya ganoon. Ngayon may mga asawang lalaki na ganoon na kahit nasa tama ay mali na naman yung ginilis mo, ganyan. Sabi ko, ganito, ganyan, di ba? Dapat sumunod ka sa akin, ganyan. Ito, may mga asawang lalaki na ganoon ang dinidikti. Sabihin na rin natin, may asawang babae na ganoon. Kaya pa man ang Panginoong Jesus, ang Diyos, ay hindi ganoon. Nung tayo nagkasala, hindi niya tayo pinahiya. Pinasagana niya yung pag-ibig sa atin. Ganon katindi ang Panginoon. Kahit na tayo ay nasa tama, yung pag-ibig ng Panginoon na magdudulot sa atin para magpakumbaba. Hindi natin hahanapin na tayo hindi natin ipapagalandakan na, hindi, ito ang tama, ito ang ganyan, ganito, hindi. Para lang walang away, ikaw na yung magpapakumbaba, ikaw na yung hingi ng kapatawaran. Kahit ikaw na yung nasa tawa. Kahit na parang hindi ito tama para sa akin, ako na nga yung tama, ako pa yung nabumukang mali. Yung pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon yung magtuturo sa atin para magpakumbaba. Para hindi lumala yung pag-aaway. Yung susunod na level pa dyan mga kapatid, pinakamahirap, ay yung isasakripisyo natin yung ating kapakanan, safety. Sa ibang term ay self-preservation. Yung pag-ibig na magdudulot sa atin para pag-isakripisyo kahit yung ating safety, yung ating self-protection. Sabi sa Lucas chapter 6, verse 35, basahin natin ito ulit, English at Tagalog. Lucas 6, verse 35. Luke chapter 6, verse 35, sabi dito, "But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful." Sa Tagalog, itong gawin ninyo. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran, at malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo, at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Basahin ko yung umpisa. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila.
Ito yung pinakamatinding pagpapakita ng sakripisyo. Pag tayo ay umiibig sa ating kapwa. Pag tayo ay nagpapakita ng pag-ibig. Pag tayo nagko-convey ng pag-ibig. Ito yung pagpapakita ng pag-ibig kahit dun sa mga nanakit sa atin. Kahit dun sa mga nakagawa ng mali sa atin. Pagpapatawad dun sa mga hindi karapat dapat makatanggap ng pagpapatawad. No? Ito yung pagpapakita ng biyaya, no? Sa panahon na gusto nating maghiganti. Ito yung pinakita ng Panginoon nung tayo ay nagkakasala. Pinili niyang ibigin tayo kahit tayo ay hindi kaibig, kahit tayo ay nanakit sa Panginoon. Ito yung pagpapakita ng pagpapatawad kahit tayo ay hindi karapat dapat na patawarin. Ito yung pagpapakita ng biyaya kahit karapat dapat naman ang Panginoon na maghiganti para sa atin, na maghiganti dahil sa mga ginawa nating pagkakasala. Hindi ganoon ang pinakita ng Panginoon. Ang pinakita niya ay yung mga bagay na ito. Pag-ibig, pagpapatawad, at biyaya. Kahit hindi tayo deserve, ipinakita yun ng Panginoon sa atin. At yun din yung nararapat na ipakita natin sa ating kapwa. Kahit sa mga nakasakit sa atin. Kasi yung pagpapatawad sa atin ganito papatawarin kita, kakalimutan ko yung mga nagawa mong pagkakasala, pero magiging bitter ako sa iyo. Ganun yung nangyayari Oo, sige, papatawarin kita, pero hindi na tayo mag-uusap. Ayaw na makita yung pagmumukha mo. Papatawarin kita, pero hindi mawawala yung sakit na naranasan ko sa iyo. Alam niyo mga kapatid, hindi naman nasigurado nung tayo ay magpapatawad, no? Kapag may nakasakit sa atin, hindi naman nasisigurado na mawawala agad yung sakit, no? Hindi naman nasisigurado 'yun Wala naman na naging kasiguraduhan sa Biblia na once na tayo ay nagpatawad, mawawala ang sakit, no, hapdi sa ating mga damdamin. Hindi na sigurado 'yun. Mga kapatid, hindi na sigurado yung bagay na iyon. Gayunpaman, ang mahalaga ay nakapagpatawad tayo. Ang dapat na mangyari kung tayo ay nagpapakita ng pag-ibig, pagkapatawad at biyaya sa ating kapwa, pagkatapos nating magpatawad, iibigin natin sila. Actually nga, nung pinag-aaralan natin ng bagay na ito, isa sa mga pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kung meron tayo hindi kaunawaan, kung meron tayong mga kapatid na hindi natin ka-agree sa panahon ngayon, at ito ay maaaring magdulot ng pagkakasira ng relasyon. Ang pag-ibig ng ganito, ng pag-ibig ng Panginoon ay ganito. Nung tayo ay nakagawa ng mali, nung ang tao ay nakagawa ng mali, nagkasala, pinatawad niya tayo, pero ni-restore niya yung relasyon. At yun yung pag-ibig, yung pattern ng pag-ibig na dapat din natin gawin mga kapatid. Oo, mayroong mga magiging alitan, mayroong magiging disagreements, no? Mayroong mga pag-aaway na mangyayari. Pero pag tayo ay hingi ng kapatawaran, no? O kaya magpapatawad na, no? Kailangan mayroong reconciliation na mangyayari. Wala yung ill feeling, yung bitterness. No? Hindi ang Panginoong Diyos hindi ganito. No? Sige, pinapatawad na kita sa lahat ng pagkakasala, pero yak, no? Diyan ka lang sa isang sulok diyan. O pinatawad ka na pero hindi ako pabor sa iyo, no, na bitter muna ako sa hindi ganoon ang Panginoon. Nung tayo ay pinatawad ng Panginoon, ni-restore niya yung ating relasyon sa Kanya. Nanumbalik yung connection ng tao sa Diyos. At ganoon din yung pag-ibig na nararapat nating ipakita. Maraming masasakripisyo dyan. No? Masasakripisyo ang iyong safety, ang iyong pride, ang iyong ego, self-preservation. Pero yun yung pag-ibig na nararapat na ipakita sa ating kapwa. Na once na ikaw ay humingi ng kapatawaran o nagpatawad, no, merong reconciliation na mangyayari. Dahil yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. We choose to forgive kahit na malalim yung naging pagkakasala ng kapwa sa atin. No? Kahit hindi pa nga sila humingi ng kapatawaran, you choose to forgive. Ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi pa tayo humingi ng kapatawaran, pinatawad na tayo ng Diyos. Gumawa na siya ng kilos para may pakita niya yung kanyang pag-ibig
at pagpapatawad ng Panginoon. No? Biyaya sa ating mga pagkakasala. Sabi nga doon sa Romans chapter 5 verse 8, while we were still sinners, Christ died for us. Ito yung pag-ibig na hindi talaga natin kakayanin gawin. Kahit kanina ko pa sinasabi na nararapat itong gawin, hindi po natin to kayang gawin sa ating sariling kakayanan. It is only by the supernatural power and grace of the Holy Spirit kaya natin kakayanin na may pakita yung ganitong klaseng pag-ibig. Kaya pinakatanong dyan mga kapatid, willing kaya tayo na umupo katabi ng mga makasalanan para sila'y abutin? Willing ba tayo na kunin yung tuwalya para hugasan yung paa ng mga makasalanan para sila ay pagsilbihan? Willing ba tayo na ialay yung ating buhay? Ibaba yung ating pride, ibaba yung ating karapatan, sacrificing our lives para lang makaabot ng kaluluwa. Kung ang mundo sinasabi ay iibigin kita pag deserve mo na, tayo naman, ang Panginoong Jesus, sinasabi niya na, I will love you even if it costs me everything. Merong isang kanta eh. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. For it's the way to prove my love when feelings go away. Ang gandang kantahin nun. Kantahin nga po natin ngayong oras na ito. Hanapin ko lang po yung lyrics. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. Mas kantahin po natin ito bilang pagtatapos po. Ito yung pag-ibig na nararapat nating may pakita sa Diyos at kahit sa ating kapwa. For it's a way to prove my love when feelings go away. If it costs me everything, I'll obey. Hallelujah. Dito po tayo magtapos. Hallelujah. Sa awitin na ito, in conclusion sa ating three-part na pag-aaral. Ito yung ginawa ng Panginoon. Kung alalahanin lang natin yung sa Filipos chapter 2, ito yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Binaba niya ang kanyang katatayuan, inalis niya yung kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong tao at naging tao at naging anyong alipin para lamang sa atin. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. Para makasumpong tayo ng kaligtasan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung nagawa yun ng Panginoon sa tulong ng Santong Espiritu, papakita natin ang ganong klaseng pag-ibig sa ating Diyos at sa ating kapwa, without any reservation. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. For it's the way to prove my love when feelings goes away. If it costs me everything, I'll obey. Mga kapatid, hindi lang talaga sa feeling yun. Tayo kasi, pag feeling lang natin na kaya natin umibig, saka tayo ibig, pero hindi yun sa feeling. Pag-ibig ay hindi nakabase sa pakiramdam, mga kapatid. Hallelujah. Hindi nakabase sa pakiramdam ang pag-ibig. Lagi natin sinasabi, yung pag-ibig ay commitment. Hallelujah. Awitin pa natin muli dito. Awitin na ito. Hallelujah. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. For it's the way to prove my love when feelings goes away. And if it costs me everything, I'll obey. I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands.
For it's the way to prove my love when feelings goes away. And if it costs me everything, I'll obey. Sa pagkakataon mo, I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. I'll obey, my life is in your hands. For it's the way to prove my love when feelings goes away. And if it costs me everything, I'll obey. If it costs me everything, I'll obey. If it costs me everything, I'll obey. Hallelujah, mga kapatid. Yung sinabi ng Panginoon na ibigin natin ng kapwa, ating kapwa, let us obey if it cost us everything. Sabihin natin sa Panginoon, yes Lord, if it cost me everything, I'll obey. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Tayo manalangin. Salamat sa inyo, Ama, sa oras na ito. Salamat sa mga pag-aaral na pinagkaloob po sa amin. Sa mga mensahe po ninyo, O Diyos. Pag-ibig na pinaranas niyo po sa amin. Sa tulong ng Santong Espiritu ay paranas din namin sa iba. Love. Pag-ibig na magdudulot sa amin para magsakripisyo. Pag-ibig na magdudulot sa amin para magpakumbaba. Pag-ibig na magdudulot sa amin para abutin, umabot, O Diyos. Hallelujah. Love that pursues, love that humbles itself, and love that sacrifices. Hallelujah. Salamat po sa inyo. At alam namin ito, Panginoon, dahil naranasan namin ito sa inyo. Tulad ng sinasabi sa inyong mga salita, ibigin namin ang aming kapwa. Yung pag-ibig na ipakita namin, Panginoon, ay hindi pag-ibig namin, O Diyos, kundi ang pattern ng pag-ibig na may pakita namin ay yung pag-ibig na ipinamalas nyo at pinaranas nyo sa amin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Patuloy po sa tulong ng Santong Espiritu. May pakita namin, O Diyos, ang ganitong klaseng pag-ibig sa aming kapwa, O Panginoon. Sa mga hindi kaibig-ibig, may pakita namin ang pag-ibig sa lahat, O Diyos. Ito ang paraan para mapakita rin namin, O Diyos, na kami ay inyong mga anak. At may pakita namin ang wangis ninyo sa lahat. Madalas kami mag-pray na magkaroon kami ng kakayanan na makapagpagaling, makagawa ng himala, makagawa ng kamabalaghan, mga sinyales, O Diyos, signs and wonders. Para masabi namin na kami inyong tagasunod. Pero naririto na sa harap namin ang isang paraan para mapakita namin na kami inyong mga tagasunod. At may pakita namin na ang wangis nyo, Panginoon, sa mundong ito. Ito ay paraan ng pagpapakita ng pag-ibig sa aming kapwa. Kaya, Panginoon, bago pa man kami magagawa ng mga himala, kababalaghan, bago pa man kami makapagpropesiya, bago pa man kami, Panginoon, makapagpagaling, tulungan niyo po kami na may pakita at pamalas ang pag-ibig ninyo sa aming kapwa. Hallelujah. Dahil bago pa man kayo nakagawa ng himala nung kayo narito sa lupa, O Diyos, pinakita niyo muna ang inyong pag-ibig. Ganon din po, Panginoon, ang aming pamalas sa aming kapwa. May pamalas namin ng pag-ibig na pinaranas niyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pag-aral na ito'y nawa na may bahagi rin namin sa iba at mapakita rin namin, O Diyos, sa iba. Tinatas namin ang bawat isa na papunta sa pagtatrabaho. Sa oras na ito, galing naman sa pagtatrabaho.
Iba ay mayroong mga alalahanin at mga intindihin na gagawin. Pag-iingat at pabor, biyaya, gawad niya po sa bawat isa. At sumasagana ang pagpapala, spiritual na pagpapala, physical na pagpapala, para sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Igawad niyo rin po, Panginoon, sa lahat na nakikinig sa oras na ito, may kinig pa sa mga susunod na pagkakataon. Purihin kayo, Panginoon. Mapakita namin ang liwanag sa mundong ito sa paraan ng pagpapakita ng pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Salamat po, O Diyos. Pinupuri po namin kayo at isasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Muli, mga kapatid, pakita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Minabati ko po ang bawat isa nanonood ngayon sa oras na ito. Sige, bati tayo ng onte. Ito, hindi ko naman ito madalas na nagagawa, pero bati po tayo. Sister Jovelyn, God bless po sa inyo. Adelaida, Lolita, Sir Megan, God bless po sa inyo. Sir Rosario, Brother Daniel, Sir Emeling, Sir Rowena, Sir Mabel, Sir Linda, God bless po sa inyo. Brother Edgardo, God bless Sir Sumina, Kuya Anastasio, kasama lang kami niya kahapon, God bless po sa inyo. Sir Rosario, Ernesto, God bless po sa inyo. Yun, si Sir Dali Flores, Sir Mary Ann Clemente, God bless po sa inyo. Sir Fatima, Sir Lilibet, God bless po sa inyong lahat. Napagpalain po kayo ng Panginoon naman sa Taiwan, sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pagkakapala po ng Panginoon. Sir Brother Marshall, pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag po natin kalimutan na lagi po natin i-share yung mga devotion araw-araw. No? Sir Maribel Pintor, God bless po sa inyo. Sir Eileen Figueroa, God bless po sa inyo. Share po natin at maging pagkakataon po ito para maabot po natin yung mga kaluluwa sa Panginoon. Makarating sa kanila yung mensahe ng Diyos. Amen? Pati po tayo ng Sir Lolita, God bless po sa inyo. Palain po kayo ng Panginoon. So, patuloy po na kasama niyo po kami sa panalangin para sa darating din na anniversary, itong darating na weekend, revival at anniversary. Patuloy na kumilos po ang Panginoon sa bawat isa. Maranasan ang kagalakan sa paglilingkod. At mapakita talaga yung pagkapasalamat. Sir Emily, God bless po sa inyo. Emiliana, God bless po sa inyo. Sir Rhoda, Sir Lilibet, God bless po sa inyo. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.